Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Lunes, pila ka mga estudyante temprano pa nga nagpadulong sa mga bulutuan sa pagsugod na sang klase kaina sang aga. Ginabanda 740,000 ka learners sa Western Visayas nagbalik eskwela subong nga adlaw. Isa ka kumpirmado nga kaso sang Mpox na record sa Bacolod City ginabulong sa ospital. 3 ka babae patay matapos mabungguan sa auto sa Kabatuan, Iloilo. Rider pilason matapos gin-hit and run sang SUV sa Barangay Havellana, Haro. Samtang estudyante nga nagatabok sa pedestrian lane sa Barangay Dungon A nabungguan sang motorsiklo. Kag pagsakripisyo sang mga amay gintagaan sang pagtamod sa pagselebrar sang Father's Day. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, mas sobra 700,000 ka learners sa Western Visayas nagbalik eskwela subong adlaw. Pila ka bulutuan may naplastar nga evacuation plan in kaso nga magbaha ilabi na subong nga tag-ululan. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Kim? Jert, new set of students kag new set of challenges naman ang pag-atubangon sang sektor sang edukasyon sa pagsugod naman sang panibagong school year apang handa ang DepEd sa paghatag sang dekalidad nga edukasyon sa mga learners. Apisar tuman pakaaga, may mga estudyante nga temprano pa napadulong sa Iloilo City National High School sa unang adlaw sa pagbukas ng klase. Si June Ray, excited na sa matunan sa school year 2025-2026. Sobra gid ka excited kay mag-graduate na sunod, padayon na sa eskwela. Ang iba naman, nabudlayan pa pangita sa ila classrooms bangod pag-uhanon. Kay mahuluyaon sa daan, kag wala ko pa nabalaan ng iyang room kung diin, kagang schedule gid kung pang-aga or panghapon. Sa datos ng bulutuan, 6,300 ang ila enrollees subong nga tuig. Mas manubo sa 7,100 sang naglikan nga school year. Naglamot naman sa 742,498 ang nalistang enrollees subong nga tuig sa Western Visayas sunod sa DepEd 6. Sang time nga ra ang NIR sa aton, our data that includes ng public, private, and SUCs and LUCs na nag-offer basic education, may ara kita sang 1.9 million ka mga learners. Kabahin sang preparasyon sa pagbukas ng klase, amo ang pagpanghanda sa tiyon nga magbaha ilabi na subong nga tag-ululan. Ang school namon 2 levels man siya. So kung may dalaganan. May second floor man kami. Kaya pa di man himuon nga plan evacuation. Hugot man ginpatuman ang hand washing sa mga bulutuan bilang pagpangaman sa pamahog sang Mpox sa syudad. We already oriented them na muna maghalong gid because number 1 ara naman ang impacts. No? Samtang isa naman kababae nga utility worker ang nakadanlog sa likod sang grade 1 building sang Haro 1 Elementary School kay nasangaga. Girayon man ini gindala sa ospital kagyara na sa maayong kondisyon. Sa Leganes Central Elementary School, ginsuguran ang pagbukas ng klase sa flag ceremony kag sa isa ka programa. May pila ka ginikanan nga ginupdan pa padulong sa eskwelahan ang ila kabataan. May kapulisan man sa palibot para magbantay sa seguridad. Ginapanghanda naman sa bulutuan ang problema sa baha sa tiyon nga mag-ulan. Sa Pagsangaan Elementary School sa Pavia, Iloilo, isa sa mga nagdulong sa ila estudyante si Kagawad Lorela. Ang apo sini nagsugod na sa kindergarten. Ga-adjust pa siya, sir, kay medyo hindi pa gusto magbayaan bala. Problema man ang pagbaha-baha kung may makusog nga ulan ang ginatubang nga panghangkat sa bulutuan. Manubo balang school, mataas yung kalsada. So na-notice ko gid nga diri naga-flow pa kadto gid ang tubig. Jert, ginalantaw sang DepEd 6 nga maglabot sa 1.1 million learners ang ma-record sa bunga school year. Mangod padayon nga magabaton sang late enrollees. Madinalagon ang pagkabig sang ahensya sa pagbukas ng klase sa bunga adlaw. Jert? Maraming nga salamat sa update, Kapuso Kim Salinas.
Sa Kabatuan, Iloilo, 3 ka babae patay matapos mabungguan sang auto. Driver napiyungan sunod sa kapulisan. Si John Sala nakatutok. Nagalakat-lakat sa dalan sa Barangay Pungtod, Kabatuan, Iloilo ang 3 ka babae pasado alas 7 Sabado sang aga sang nabungguan sang auto. Nakaagom sa mga pila sa ulo kag iban pang parte sang lawas ang mga biktima ginkilala kanday alias Alberta, 72 anyos ang Barangay Tabukan, Kabatuan, alias Feli, 58 anyos ang Barangay Ayaman, Kabatuan, kag alias Heidi, 59 anyos nga taga Banwa sang Lambunaw. Ginpawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital ang 3 ka biktima. While nag-traverse siya from Pabia going to Maasin, allegedly, upon reaching sa National Highway sa Pungtod, nakapiyungan siya. Then nag-swerve sa right side sa road shoulder. Nabangga niya ang 3. Ginkilalang driver kay alias Jer, 20 anyos, isa ka college student, nga papuli kung tani isang natabo ang aksidente. Gindalaman ini sa ospital matapos nakaagom sa mga pilas ang nahulog ang salakyan sa kanal. Ginpasakaan na ang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide ang driver. Ang vehicular accident is hindi ta mahambal, mapulong bala, it will just happen. Oo. Hindi ka balo kita nga maabot na kung sa hindi. Pero because patay ang hamon mo, syempre kung patay, they have to pay what is due for us. Panumdum sa kapulisan sa mga motorista, likawan ang magbiyahe kung natuyo o kung nakapoy. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas. Estudyante nga nagatabok sa dalan na bungguan sa motorsiklo sa Haro. Samtang, rider gin hit and run sang SUV sa Barangay Javeliana, Haro. Insidente na huli kam. Si Kim Salinas nakatuto. Makit-an sa sining nga video ang dire-diretso nga pagpadalagan sa isang motorsiklo. Mation-tion, hinali naglusot ang puti nga SUV halin sa intersection, rason sang pagbungguanay. Nabatian pa sa video ang paglinugapok, tugas ang pagkabunggo. Natabo ang aksidente sa Commission Civil Street, Barangay Javeliana, Haro, Iloilo City, pasado las 3 Domingo sang kagahon. Samtang sa sininaman niya video, makita nga nagahuray ad kagula na singa nimo ang 28 anyos nga driver nga si Elias John sang Barangay Balabago, Haro. Wasak ang helmet sini kag may samad sa ulo. Gilayon ini gindala sa ospital. Ang driver sang salakyan ang nagpalagyo suro sa kapulisan. Kinulbaan siya and then ang safety man daw niya kay tama daw kadulong kag motor nagdiretso sa pulis sa balay nila and then sa pulis sa daw sa iyang pinikanan. Yari na sa Iloilo City Police Station 9 ang ini nga salakyan nga nag-hit and run kahapon sa driver sang motorsiklo. Ginapatihan niya bangod sa impact nagkalakakas ang pila ka parte sang salakyan diri sa atubang sang salakyan sa diin ang bumper ni ang nawigit pati ang plate number nga amo ang gamitong kutani sa kapulisan sa mas mahapos nga pag-identify sang driver. Apang kahapon lang sang aga nagsungka man sa kapulisan ang driver sa sining nga salakyan. Gintinguan sang news team nga makuha ang bahin sang driver nga si Ken, 33 anyos, isa ka medical practitioner. Apang nagpamalibad ini. Padayon niya ginabulong sa ospital ang biktima. Tuman kasakit sa asawa ni John ang iya gindangtan sa mismo Father's Day pa. Nabalan ko sa sa'yo mabato. Sa kayang bata, ikaw ulat siya sa balay. Malakat kami tanay pag-imaras. Pilason ang 20 anyos nga estudyante nga si Yupia May Pesa matapos nabuguan sa motorsiklo nga ginamaneho ni Mark Stephen Nalilin sa Barangay Dungon A, Haro, Biyernes sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, wala gilayon makita sang rider nga nagtabok ang biktima sa pedestrian lane bangod nagasunod ini sa isa ka salakyan. Paglapaw sang isa ka auto, nagtabok ang babayi. Pagkita sang babayi sa iyang ara na siya, nagatras siya. So si motor, malikaw man tani, kundi naglikaw si motor, dito man ang babae bumalik. Ginkusuriya sa kapulisan si Mark apang nakagawa man matapos naglaps ang 18-hour reglementary period. Magapangatubang ang driver sa reklamo nga reckless imprudence resulting to serious physical injury. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos live sa La Castellana, Negros Occidental. Adrian? Yes, sir. Mga kapugso, madamo ginya salamat sa Bacolod City naman pinakauna ang kaso sang monkeypox na record sa syudad. Mga nagraing lain nga bulutuan sa Bacolod City nagapangaman na pinaagi sa mga health protocols and measures agon mapaiway ang paglaptas ng pamalatian. Yaring balita nga itong gintutuka.
Sa duha ka specimen halin sa Bacolod City nga ginpaidalom sa confirmatory test. Isa ang nagbuwa nga positibo sa monkeypox sunod sa Bacolod City Health Office. Ang pasyente nga wala pa sa travel history ang napaidalom subong sa isolation sa Corazon Oxino Montelibano Memorial Regional Hospital. Nagapadayon pang backtracking sa mga posibleng contacts ni. Primary gid namon nga concern is dapat follow lang gid hand hygiene, balon lang sang alcohol. And avoid lang gid sa crowded places. Avoid close skin to skin contacts pala sa mga suspects niyo be nga mga hindi man gid siya confirmed na Mpox no, pero if possible kung duda nagid man kamo katon lang kamo sa City Health. Kadungan sang pagbukas ng klase, hugot subong nga ginapatuman sa may eskwelahan ng health protocols. Agon malikawan, ang balatian kasubong na lang sa Negros Occidental High School nga may masobra 9,000 ka mga estudyante. Mahimo ka memo to to give tips and prevention sa pag-spread sa impact. So for now, information dissemination lang, kag orientation during brigada. Sa sulod sang hulot klasihan, ginapahanumdo sa mga estudyante ang pagdistansya anay sa isa kag isa. Dali ka mo malatnan kung nag-iguay ka mo, especially kung kadamo-damo sang estudyante kag nagaginutok. So, no touch anay ha? Sa Bacolod City National High School kung sa dino'y masobra 7,000 ka mga estudyante, ginplaster naman ang hand washing stations. May mga tubig, pero iban na nagkakalago ba ang ripo, i-revive na naman na. Ginapahanumduman sa mga manunudlo kang mga estudyante nga gilayon, mag-report kung makabatsyag sang sintomas sang Mpox, kasubong sang hilanat, palanakit sang tutunlan, kag kung makakita sang rashes. Opod, Karinal Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga puso, pagpanikasog kag pagpangabudlay sang mga ginbansagan. Haligi sang aton puloy-an, ginhatagan pagtamod kahapon, Father's Day. Nakatutok Kim Salinas. Wala naglaom ang 47 anyos nga may nga ang simple lang kutaning adlaw para sa iya. Manginisa ka espesyal kag memorable nga tiyon para sa iya pamilya. Inibangod sa pinakatuig, wala man sila nagaselebra sang Father's Day. Apang kahapon, nakibutan ni isang ginsurpresa sang simple nga Pasko sang iya kabataan kag asawa. Lipay ko tama, lagsam na ng katabo mo. Si Tatay Rachel ang amay sang tato ka kabataan nga nagapuyo sa barangay Bituon, Haro. Ginako sini nga panghangkat ang pagpaeskwela sa iya kabataan, bangod hindi bastante ang kita sini bilang construction worker kag pagbaliga sang sudan sang iya asawa. Apisar sini, todo ang panikasog sini kag sakripisyo agud matuman ang handom sang iya kabataan. Sa karon, graduating criminology student ang iya subang nga lalaki. Malamo, kaya salamat kay siyempre sa sakripisyo yung imo alin sang gamay pa kami. Sa dako, role model kag inspirasyon sa pag-eskwela. Kunang iban naghanda gid, si Melbert naman sa simple lang nga pagtamyaw sang iya bata kag asawa, hindi na mabayluhan sang anuman nya kantidad ang iya nabatsagan nya kalipay. Nagsimba kami sa aga, mal 5. Ikaw ang aligi sang tahanan. Di mo na obligasyon. Gani sa tanan nga tatay, daddy, papa, kag amay, sa liwat, Happy Father's Day. Upod Keromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagdangat sa 95 kabalayang partially damaged matapos mag-igos ang buhawi sa siyam ka barangay sa Lambunaw, Iloilo kahapon sang hapon. Naglunta din kadungan sa mabaskong nga pag-ulan. Nagapadayon pa ang assessment sa halid sang buhawi kag kun pila ang kabugusan nga mga pamilyang ginhalitan. Sunod sa Lambunaw LGU, wala man sang napilasan nga pumuluyo sa insidente kag wala man sang evacuation nga ginpatigayon. Natala na ang maghatag sang bulig ang LGU sa mga apektado nga mga residente. Sunod sa pag-asa, ang buhawi ang masami, nagatuhaw sa tiyon nga may nagaluntad nga thunderstorms. Makusog nga hangin nga nag-develop once nga ang cold air naton kag ang warm air naton nag-meet na siya. So possible maka-create na siya sang rotational no, so mo na siyang naga-form sa aton nga mga tornado or buhawi. Mga kapuso, yara pa kita subong sa monsoon break bangon sa temporaryo nga paghinay o kung pagkadula sang epekto sang habagat.
Sa subong, wala sang panibago nga malaing nga tiyempo nga nasiplatan kag natalana nga makaapekto sa pungsod. Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang padayon nga nagapaulan sa Mindanao, samtang easterlies o kon ang mainit kag mapaang hangin naman ang nagaapekto sa Visayas kag eastern section sang Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa sa gihapon sang ulan sa western Visayas kag Negros Island region. Mabaskog ang ulan sa pila ka probinsya, gani posible sa gihapon ng baha o kon landslide. Pagpatuman sang 5-minute response time sang kapulisan sa tion sang insidente kag emerhensya, ginpatpat ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa iya pagbisita sa Iloilo. Si John Sala nakatutok. Sa iya pagpungko bilang ika-31 nga hepe sang Philippine National Police, may dako kuno nga lugar sa tagipuso ni General Nicolas Torre III ang mga Ilonggo. Ang nanay ko taga Dumangas, ang tatay ko taga Tigbawan. So ako na nalipay nga nakabalik ko rin sa Iloilo. Iloilo ang banwa ko. Sa Sabado, bisita siniyang lulubngan sa Iloy sa Dumangas Municipal Cemetery, subong man ang mga himata niya sa banwa. Nagpadulong si Torre sa Iloilo kung saan ini ang nagpakigistorya sa Police Regional Office 6 angon sa pagpatuman sang 5-minute response time sa Western Visayas, subong man sa PRO NIR kag PRO 7. Suno kay Torre, ginplastar na ang mga pagsulundan kag estratehiya sa pagpatuman sini. Ang Kampo Krami mismo magatutok sa 911 hotline. Magasugod ang 5-minute response sa tiyon nga ma-dispatch na ang police personnel. Ang call taker naton, may aras ang capability nga tawagan ang Batanes, tawagan ang Kalayaan Island, tawagan ang Tawi-Tawi. So anywhere in the Philippines they can call. Nagpaandaman si Torre sa mga prank caller o kung magasasko sa hotline nga tinguan sa kapulisan nga madakpan ini. Kag kung hindi, isa man sa ilang mga tikangang pag-block sang number sang nagapangsasko. Samtang ginpanginwala naman siniya ang ginapahayag quota system. Sa baylo, nagdepensa ini nga ginaengganyo niyang mga kapulisan nga manginaktibo sa pagpatuman sang pulisiya nga makabulig sa pagpabilin sang seguridad sang publiko. Kung damo ka nalakpan, ibig sabihin damo kayo mo na ginapangita ang mga you are actively looking for criminals and putting them behind bars. Walang quota, definitely walang quota. Upod kay Hans Disherto, John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, gindala pa sa ospital apang ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong si Leonel Cabrera nga gintiro sa Purok, Cagaykay, Barangay 2, Bacolod City sang Biyernes ang gabi, June 13. Sunod sa kapulisan, naga-inom-inom ang biktima upod ang mga abyan sa sulod sa iyang puloy-an. Sang ginsulod ini sang wala pa makilala nga suspect kag ginluthang gamit ang kalibre 45 nga pistola. Igo sa ulo, lapos sa abaga ang ginkamatay. Sini gintinguan sa news team nga makuhaan sang pahayag ang himataw sang biktima apang nagpaiway sila nga magpa-interview. May person of interest na ang kapulisan sa insidente. Pagtimalos ang isa sa ginatutukan nga anggulo. Mga puso sa Lacasiliana, Negros Occidental naman, mga hulot klasihan yung gintiniran sa mga evacuee sa paglupok sang Mount Canlaon, gingamit na balik sa mga bulutuan sa pagsugod sang klase. May evacuees ginpahangtang sa mga emergency shelter tents. Yaring balita nga itong gintutukan. Kadungan sang pagbukas ang klase subong adlaw, gingamit naman ang mahulot klasihan nga sadto gintiniran sa mga evacuees sa paglupok sang Mount Canlaon. Primarily because nga gamito na sir for the opening of classes ang mga classroom nga ginastehan nila sa evacuation center. Kung ginpabalik na ang pinakamang residente sa Gwa sang 6-kilometer permanent danger zone, may nabiling gihapon nga masobra 4,000 ka evacuees. Kinsaylong maini sa junior kag senior high school building sa Lacasiliana National High School. Sunod sa eskwelahan, wala sang epekto ang pagpahamtang sa evacuees bangod wala pa ginagamit ang ini nga mga building. Ang mga hindi makaigo diri, ginpahamtang sa Municipal Evacuation Center kag Colegio de la Casiliana Gym. Magluwas diri, may shelter tents pagid nga ginplastar. Apang ang pinakamaresidente, hindi malikawan nga magreklamo sa kabudlay sang ila sitwasyon. Gusto na ginamon mabalik kami sa among lugar ya. Pero kahit ang ginaano nila sa amon, hindi pagid kuno bagay magpuli kami kay may mando makuno sa ila. O sir, damo sa nagkalamatay siya sa evacuation niya. Way na balatian sa ila balay paghalin. Paglambot dili tungod sa kainiton. Di isang siniho nga mga sinimana damo sa naklastroke. Tayluhon kami tanan na lang gid bala kay para nga ang kabudlayan isa na lang kay may estudyante. Din kami makuha sir sang amon nga inog pangalawan kay abre klase na wala income. Opo, Cheryl Casilio, Adrian Bretos, 1
1 Western Visayas. Mga kapuso, dako nga saka sa presyo sang gatong ang atubangon sa mga motorista buwas June 17. Base sa datos ng mga oil company, piso kag 80 sentimos ang saka sa kada litro sang diesel kag gasolina. Samtang magasaka man sang piso kag 50 sentimos ang kada litro sang kerosene. Buwas sa aga ipatuman ang adjustment sa presyo sang gatong. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga nagaproseso sang estate tax nagdagsa sa Bureau of Internal Revenue sa Iloilo City kadungan sa deadline sang aplikasyon para sa amnesty sini. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagdugok ang mga pumuluyo sa siningahulot sa Revenue District Office 74 sang Bureau of Internal Revenue sa Iloilo City. Kalabanan sa mga ini, nagaproseso sang aplikasyon para sa amnestiya sa estate tax. Isa sa mga ini sa Aquilina, gagintugyanan lang ang magproseso. May aggregate of land holding mo, may sa city, may sa province, may sa damo na nga delay siya, kaya siyempre ang requirements damo bala. Subong adlaw ang gintalan nga deadline sa amnestiya, gaginsuguran 6 na katuig na kaligad. Orihinal ini nga gintalana sang Hunyo 14, apang bangod na tuon sa adlaw nga Sabado. Ginpakamaayos ang BIR nga isaylo sa Hunyo 16. Ang estate tax sa mga ginabayaran sa propiedad nga ginasaylo nagikan sa nagtaliwan nga tag-iya sini padulong sa manunubli o kon benepisyaryo. The taxpayers, our taxpayers will not be able to comply with our requirements, and then they will submit it tomorrow. They will now be covered by the regular estate tax. Ginapahayag naman sang BIR nga handa ini mag-extend sang oras para maakomodar ang tanan nga aplikante. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo sang GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3 upod ang mga bag-o nga nagahatag sang Big Time papremyo nga sanday Kuya Kim kag Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag lakip na ang pito ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ang nagsugod sa May 3, tubtob sa July 11, 2025. Pwede maghulog sang entries sa masobra 1,000 ka participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV, kag radio stations nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kung scam texts. Magtutok lang sa GMA o kung i-follow ang GMA Promos Facebook at TikTok pages o kung magbisita sa microsites ang GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Mga kapuso, expansion sang More Power sa 15 ka banwa sa Iloilo kag syudad sang Pasay posible madayon na. Ini matapos ginbasura sang Supreme Court ang motion for reconsideration sa mga electric cooperative. Si Julius Bilacaol nakatutok. Matapos mahibaluan nga gin-deny with finalities ang Korte Suprema ang motion for reconsideration sang Ilocano kag iban pagid nga grupo sa mga electric cooperative kaangot sa expansion sa More Power. Nagapaminsar na subong si Manong Bonifacio nga magsaylo sa power distributor. Namin itong mga nubuan nubuan na presyo para daw nubo man ang baydanay. 15 ka mga banwa kag ang syudad sang Pasay ang sakop sang expansion sa prangkisa sang More. Ang desisyon ang gintawag sa More Power nga kadalagan sang pumuluyo. Apang hindi pa ini insigida mapatuman. Bangod kinahanglan pa sang kompanya ang Certificate of Public Convenience and Necessity nagikan sa Energy Regulatory Commission nga ginalauman man nga mahatag subong nga tuig. Subong may ara kita mga poste na nga daan sa pabiya nga area. So, pero wala pa na ma-energize kaya wala pa kita CPCN. So, dira, masugod kita sa areas nga dira. Kag within 4 to 5 years, ma-roll out naton ang mga plano naton. Base sa desisyon sa Korte Suprema, wala naman ginadula ang nag-exister nga prangkisa sa mga electric cooperative. Apang bukas sa More Power para sa pagbuyluganay. Gintinguhaan sa news team nga makuhaan sang bahin ng Ilico 1. Apang suno sa General Manager sining nga si Engineer Mike Paguntalan, wala pa nila mabato ng desisyon, gani hindi pa sila makakomentar. Samtang kung may nag-aabi-abi sa natala nga pagsulod sa More Power sa probinsya, si Benny hindi naman kumbinsido sa ginatanyag sining nga presyo.
nubo-nubo sila, pila ka per kilowatts. Lately, nga nagsige-sige, sila nga nagtaas ng sila. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga kapuso, antes ang much-awaited world premiere sang Encantadia Chronicles Sangre karon sa gabi, nagbisita na sa All Out Sunday sa mga bagong nga tagapangalaga sa mga brilyante. In full battle gear sa nagatubang Sanday Sangre Terra, Bianca Umali, Sangre Flamara Faith Da Silva, Sangre Dea Angel Guardian, kag Sangre Adamus Kelvin Miranda nga nagflex ang ila fighting skills. Mas naging extra special pa ang Sangre Days ang ginkanta ni Asia's Limitless star Julian San Jose ang theme song sang serye. Sang Sabado nagtambong naman ang beloved character nga si Imaw sa Day 2 sang ToyCon Pop Life Festival sa Pasay. Present sa event si GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza, kag Direct Derek Cabrido sang upcoming GMA Pictures kag GMA Public Affairs feature film nga P77. Mga kapuso, liwat naton nga sudlon ang Encantadia sa GMA Prime pagkatapos ang 24 oras. Mga kapuso, ako si Jethro Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.